Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga awit 116, talatang 1 hanggang 9. Okay? Ito ang sinasabi. Aking iniibig ang Panginoon sapagkat Kaniyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling, sapagkat Kaniyang ikiniling ang Kaniyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kaniya habang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan. Nang magkagayoy, tumawag ako sa pangalan ng Panginoon. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nabababa at Kaniyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan, o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na ikaw, Diyos, ang nag-ingat sa amin mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagsisihanda upang pumasok sa mga kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan sa daan. Proteksyonan mo po ang aming mga kapatid na ito upang hindi po sila mapahamak, Panginoon. Gayunin po, O Diyos, ang mga panggabing nagtatrabaho, Panginoon, na magsihanda upang uuwi, Panginoon. Dahil sila po, O Diyos, ay isang gabing nagtatrabaho. Ingatan mo po sila, O Diyos, dahil sa kanilang pagbabiyahe. At ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, aming inaalala ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman na kanilang naranasan sa pagkakataon ito. Ibalik mo ang mga lakas na nawala sa kanila, O Diyos, dahil sa karamdaman ngayon. Amin ang inilalapit sa iyo ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga drivers. Panginoon, ito man ay taxi,
jeep, bus at iba pa. Ingatan mo sila, O Diyos, sa daan upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Hindi sila maaksidente. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa mga bansang magulo katulad ng Lebanon at Israel, Ukraine. Panginoon, ingatan mo po ang mga kababayan namin ito sa kanilang pagtatrabaho doon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan mo po sila, Panginoon. Dahil sila po, Panginoon, ay hindi naman sila kasali sa mga kaguluhang iyon. Bagamat ito po ay isang kaguluhan na wala pong kinikilala, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na ang protection mo sa kanila ay pagkaloob mo, O Diyos. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kababayan namin na patuloy na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay makahanap ng hanap buhay, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat ako, O Diyos, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa mga manlalaro ng PCU na binigyan mo sila ng lakas upang makamit nila ang minimiting trophy, Panginoon, sa ibang bansa. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo silang iniingatan doon kasama ng aming mga administrador sa pangunguna ni BP Margie, Panginoon. Patuloy mo po silang gabayan doon, ingatan hanggang makauwi sila dito sa Pilipinas, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pananampalatayang lumalago. Yan. Pananampalatayang lumalago. Ang awit 116, mga kaibigan, ay isang salmo ng pasasalamat. Kagaya rin sa awit 30, 32, at 34. Ito ay nagsisimula sa pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa salmista. Inilalarawan ng awit 116 verses 1 to 4 ang mga nakababalisang mga pangyayari sa kanyang pinagdaanan. Subalit dahil sa kanyang pagtawag sa Diyos, nailigtas siya mula sa kaguluhan at kapahamakan. Binabanggit sa awit 116, 5 to 11, ang napapanahong pagtugon ng Diyos. Samantalang sa awit 115, 12 to 19 ay ipinahayag naman ng salmista ang kanyang pangako na magiging saksi sa kapulungan sa naranasan niyang pagliligtas ng Diyos. Marahil, ang pinaka-natatanging tanda ng ganitong uri ng salmo ay ang pangako ng isang handog na pasasalamat. Tinatawag din ang awit 116 sa pangkat ng mga awit 113 hanggang 118 na expression na o kapahayagan o pagpupuri sa Diyos bilang pag-alaala sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa Israel sa kamay ng mga mapang-aliping Ehipsyo noong Passover. Tinatawag ang mga salmong nabanggit
na Egyptian Halil, no? Egyptian Halil. Ang kahulugan ng Halil ay praise. At dito, kinuha ang salitang Hallelujah. Hallelujah. Ginamit ang mga salmong ito upang alalahanin ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa anghel ng kamatayan na kumitil ng mga panganay ng Ehipsyo. Sa Bagong Tipan ay naghayag sa atin ng espiritual na estado ng mga alagad ng Panginoong Hesus na lagi niyang kasama. Itinanong muna niya sa kanila kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa Kanya. Sinasabi ng mga tao na siya raw ay si Juan Bautista. Ang iba naman ay nagsasabing siya si Elias o kaya naman ay isa siya sa mga propeta. Pagkatapos nito'y tinanong naman niya ang mga alagad kung sa ganang kanila ay sino siya. Si Pedro ang kagyat na tumugon at sinabi na si Jesus ang Kristo. Ayon sa pangalawang Pedro 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa ating tinatalakay at pinag-aralan ay napagtibay natin ang katotohanan na nais ng Diyos na tayo'y lumago sa ating pananampalataya at ito'y sa pamagitan ng patuloy na pananalangin at may pasasalamat sapagkat hindi tayo pinabayaan at pinagkukulang ng ating Panginoong Hesus. Nais niya tayo'y lumago kagaya ng isang kumakain ng matigas na pagkain at hindi kagaya ng musmos na gatas pa lamang ang kanyang kinakain. Ayon sa Hebreo 5, talatang 13 hanggang 14, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para lang sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway maging guide namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.